Alright guys, magandang hapon po sa ating lahat. Ngayon ay gusto ko lang kayong i-update guys about dito sa motor natin, itong Honda Click 125. So bumili pala tayo guys ng signal light protector para dito sa motor natin. So binili ko yan guys sa Shopee sa halagang 268 ata yun, kasama na po yung shipping. So bumili tayo nyan guys para maprotektahan yung signal light natin kasi yung signal light kasi ng Honda Click is may pagkamalambot. Hindi naman totally malambot. Yung tipong pag natuhod yan, yung aangkas sa'yo, pag natamaan yan ng tuhod or kahit masagi lang, may chance na mabali o mag-crack yung pinaka parang plastic niya. So bumili tayo niyan para maprotektahan, lalong-lalo na yung mga pag may umaangkas sa'yo. Pag yan ay natuhod, sigurado yan. Lalong-lalo na yung mga yung mga hindi binayaan ng height. Syempre mahihirapan yan sumakay. So alam niyo naman yung Honda Click may kataasan. So pag may umangkas sa inyo na maliit, may chance na matamaan talaga yung signal light nyo. So ayan, bumili tayo niyan sa Shopee. Bale, may kasama siyang dalawang screw. Kaso lang hindi lahat ng screw niya nakasama. Dalawa lang 'yan, may kasamang washer. So, yung kasama niyang screw, siguro depende sa sa version. Kasi yung sa akin kasi ewan ko lang, siguro baka hindi lang nalalapat kasi yung sa akin kasi guys, yung screw is yung isa ay umaabot doon sa pinaka thread niya, yung isa naman is hindi. So hindi siya balanse, hindi siya pantay. Kumbaga nakaganyan siya, yung isa halimbawa sa kanan pantay, tapos sa kaliwa medyo dikit siya sa signal light. So pag tinitignan mo sa likuran hindi siya pantay. Talagang mapapansin talaga ng mga nasa likuran na hindi talaga pantay. Kumbaga pangit talaga siya tignan. So yung ginawa ko, bumili ako ng screw na kasing taba niya, yung head niya is kasing laki din, kaso mas mahaba lang siya para sigurado talaga na mapantay. Kasi siguro depende lang yan sa nagkakabit, pero yung sa akin kasi hindi talaga siya nalapat. Di ko lang alam kung saan yung problema, yung sa pagkabit o hindi mo lang nalapat, or yung protector na yon medyo malapad, hindi masyado nalapat sa ilalim. So yung sa akin kasi bumili ako ng mas mahaba para sigurado talaga. Kaya ayan, kung nakikita yung screen yan, medyo okay naman na siya at nalapat ko na rin siya ng maayos, kaya maganda na siya tignan pagdating sa likod. So ayan yung purpose ko guys kung bakit ako bumili niyan, para talaga maprotektahan yung signal light natin. Kasi yung signal light talaga ng Honda Click, di ko lang sure kung sa Honda Click 160 or sa ADV ganun din, pero sa Honda Click 125 version 1, version 2, version 3 is talagang malambot talaga yung signal light nya. Kaya hindi naman totally malambot, matigas din siya, pero alam nyo naman yung pag natamaan yan talaga ng tuhod or nasabitan ng paa, yung bababa na nakaangkas sa'yo, may possible talaga na matamaan. Not totally hindi lahat ng mga umaangkas sa'yo, pero syempre alam nyo naman na syempre ito is investment natin. Syempre nag-iingat lang tayo, ayaw natin na may masira sa motor natin. Syempre sariling motor natin to, lahat naman tayo ay talagang nag-iingat pagdating sa sarili nating gamit. Kaya mas maigi na talaga na mag-ingat talaga tayo. Kumbaga mas maganda na maiwasan na lang talaga natin, kasi hindi lahat ng angkas marunong, hindi lahat ng sumasakay marunong talaga sumakay, lalong-lalo na pag sasakay pa lang talaga siya, kaya may chance talaga na matamaan. So mas maganda na mag-iingat na lang talaga tayo. Kaya bumili ako niyan. Ilalagay ko sa screen yung shop. Bali yung shop na yan guys is dyan din bumili yung tropa natin na si Harold. Yan, shout out kay Harold, maraming salamat sa iyo kasi binigyan mo ako ng shop na pagbilang ko ng ganyan. Bali si Harold dyan din bumili nung para sa sa signal light protector niya. Sa kanya ako humihingi ng link. Ayan, kung nakikita yung sa screen, dyan ako bumili. Dyan din bumili si Harold. Siguro nasa 100 plus lang yan, nasa 100 plus, tapos plus shipping. So umabot talaga siya ng 200 plus, 268 ata, yun yung total. Kaya sa mga gustong bumili guys, ayan yung shop.
bumili na kayo sa murang halaga, mapoprotektahan na talaga yung signal light nyo. Bali yung quality niya pala guys is gawa siya sa parang flat bar na matibay or flat bar na makapal, sorry. So ayan yung ano niya, yung quality niya, talagang bakal talaga siya. Kaya pag yan ay natuhod talaga ng angkas, pasensyahan na lang talaga, di ba? So yun guys, ayan yung una nating naidagdag sa motor natin dito sa Honda Click natin, yung signal light protector. Okay, yung pangalawa naman guys na naidagdag natin, yung tire hugger. Yung nasa rear tire natin, nilagyan natin ng parang extension na tapaludo. Bakit po? Bakit tayo bumili niyan? Bumili tayo niyan guys para, syempre, para mabawasan yung talsik o yung mga talsik na mga dumi dito sa may ilalim, or ano ba yung nandyan sa ilalim, ECU ata yan or FI, fuel injected ba yan, ECU ba yan, di ko lang sure kung ano, para ma-identify talaga natin yan. Pero may mga times na pag maulan talaga, lalong lalo na pag maputik talaga yung dadaanan mo, meron talagang may time talaga na natatalsikan talaga ng mga dumi yung yung tawag nito, yung dyan sa ilalim, lalong lalo na yung mga singit-singit. So hindi naman natin yan pwedeng basain talaga, although open siya, so pwede siyang basain. Pero sabi nga ni Kuya Ramel, yung papa ni Ruel, yung mekaniko natin, is hanggat maaari iwasan mo na lang pasiritan or buhusan ng tubig. Kumbaga punas-punas lang, di ba? Kasi although open siya, pwede siya mabasa, pero mas maigi na lang talaga na mag-ingat na lang talaga tayo. Kasi alam nyo naman yung FI, maraming sensor yan, kumbaga sensitibo yan. Kaya ayan, dagdag makakatulong yan sa atin, lalong lalo na yung dito sa ilalim. Yung tire hugger talaga malaking tulong yan para iwas mabawasan yung mga dumi na tumatalsik dito sa ilalim ng motor natin, especially yung angkas, yung umaangkas sa atin. So mababawasan din yung yung mga talsik-talsik sa mga paa nila. Kasi kagabi nung may angkas ako, parang napapansin ko, kasi kagabi maulan napapansin ko na panay angat yung paa nung angkas natin, tapos panay punas. So parang tingin ko natatalsikan talaga yung paa niya. Totoo nga yung sabi ni yung tropa natin na si Harold, kasi hindi yung purpose niya kung bakit bibili siya ng tire hugger, kasi para din sa angkas natin. Kasi natatalsikan talaga yung paa nila guys, lalong lalo na yung nakaporma talaga, tapos ang ganda ng sapatos, kulay puti yung pants, yung long pants, di ba? So syempre isipin din natin yung sa ganyang sitwasyon, parang isipin din natin yung angkas natin na totally lahat, kasi hindi naman palagi umuulan, di ba? Pero once na umulan, at least mapoprotektahan yung angkas natin. At syempre yung fuel injected natin dyan sa ilalim, fuel injected ba yan or ECU ba yan, hindi natin sure, diba? Basta ayun yung purpose natin kung bakit bumili tayo niyan, para maiwasan yung putik na mga tatalsik dito sa ilalim ng motor natin. Kasi ang hirap linisin, yung daming singit-singit dyan sa ilalim. Hindi natin alam kung pwede ba yan buhusan, pwede ba yan yung pasiritan mo ng, alam mo yung tagsisingko na pressure washer. So sabi pa nga ni Kuya Ramel, kung iisipin mo, ikaw yung gumawa nun, yung tipong yung pressure washer, papasiritan mo yung tenga mo, di ba? So wala naman taong ganon, di ba? So pwede mo siyang buhusan, pero hindi yung sasadyain mo talaga na papasiritan mo talaga yung yung tenga mo. Parang ganon yung ECU or fuel injected dyan sa ilalim. Huwag mong sadyain na papasiritan, yung tipong buhos-buhos lang tapos punas-punas, diba? Kasi yung FI talaga is marami talagang sensor yan. Pag FI yung motor mo, maraming sensor, kumbaga sensitibo, diba? Kaya hanggat maaari, mag-ingat talaga tayo para hindi mag-check engine yung motor natin. Kasi isa yan sa problema or isa yan sa kinakatakutan ng mga naka-FI pag nag-check engine yung motor mo. Kasi maraming reason yan Sabi pa nga ni Roel, maraming dahilan kung bakit nasisira yung kung bakit nag-check engine, diba? So kailangan talaga yan yung tignan
pag nag-check engine, kailangan talaga yan tignan ng mekaniko talaga na marunong para ma-identify talaga kung ano po yung sira o kung bakit nag-check engine yung motor mo. Okay, so yun guys, yun lang naman po yung video natin ngayon. Parang napahaba na po yung video natin. So nag-update lang ako kung ano yung naidagdag natin dito sa motor natin, dito sa Honda Click natin. Siguro pangatlong idadagdag ko dito sa motor na to is yung itong signal light, ay yung side mirror, sorry, signal light tuloy, yung side mirror. Siguro street king yung kukunin natin o yung bibilin natin, tapos version 2 kasi marami na naka version 1 eh, version 2 naman yung bibilin natin, diba? Sa Shopee din tayo bibili kasi wala akong nakikita meron dito yun sa Tacloban eh, yung street king na version 2. So version 2 yung kukunin natin. So papalitan ko to. Yun yung pangatlo natin idadagdag dito sa motor natin. Bali papalitan natin tong side mirror natin kasi medyo nahahabaan ako dito sa stock na side mirror ni Honda Click. Okay, masyado mahaba. Although maganda naman yung yung bracket niya, itong pinaka-arm niya, kasi kitang-kita talaga, kumbaga sakop talaga eh. Malawak talaga yung kita dito sa pag ikaw yun nandito sa posisyon to, nagda-drive ka. Ang lawak talaga eh, klarong-klaro eh. Pero medyo may kahabaan lang talaga siya. Kumbaga hindi ko siya trip o hindi ko siya type. Okay? Kaya version 2 na Street King yung bibili natin. Ayun yung pangatlo nating idadagdag dito sa motor natin. Okay? So yun guys, maraming salamat po sa inyong panonood. See you in my next vlog. At ride safe po sa ating lahat. Peace out.